Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng napakasarap na puto cheese. Ito po ay butter and milk puto cheese. So ito po yung mga ingredients, 2 cups ng all-purpose flour, yan, andyan na yung 2 cups. Yan, 2 tablespoon of baking powder. Maglalagay po tayo ng 2 sachet ng Bear Brand na powder milk. 33 grams po ang bawat isa niyan. Grabe, napakasarap talaga ng puto cheese na to. Ang daming gatas. Yung 1 cup white sugar. Hindi po pwede yung ibang kulay ng sugar kasi magiging pangit po yung itsura ng puto. Yun, bukod sa mga powder milk, maglalagay po tayo ng 1 cup ng evap milk. Talaga namang napakasarap po talaga ng puto na to. At syempre, maglalagay pa rin tayo ng 1 cup water. Dahil kulang pa yun, di pa enough yung gatas. Pero, pwedeng gatas na lang lahat, wala ng water. Maglagay po tayo ng 2 large egg. Sa mga bawal po sa itlog, pwede pong walang itlog. Or sa mga ayaw sa itlog na nilalagay sa puto. Meron po kasi mga ganun. Ayaw nilang merong itlog yung puto. Then, haluin na natin. Madali lang po talagang haluin kapag 2 cups lang yung ginagawang puto cheese. Kapag 1 kilo, ayun, medyo talagang matagal haluin. So, haluin lang po natin yan hanggat sa maging makinis yung mixture natin. Yun, ilagay natin yung 6 tablespoon ng melted butter. Kasi butter and milk yung ating flavor ng ating puto cheese. Haluin ulit. Ang ganda na ng kulay ng ating mixture. At sasalain po natin para talagang makinis ang magiging puto natin. So ito po yung sikreto ng makinis na puto. Sinasala. Pero meron naman talagang mga expert sa pag-mix ng mga na hindi na nila sinasala. Meron nga nagko-comment kahit daw 4 kilos ang gagawin niyang puto, hindi niya sinasala at wala daw itong buo-buo. Eh di okay, mas maganda kung ganun. Ako po talaga sinasala ko every time nagagawa ako ng puto. Kasi gusto ko yung perfect na wala talagang makikita dyan na buo-buo at sobrang kinis talaga ng puto. So dahil sa tapos na po tayo na magsala, maglalagay na tayo sa mga puto molder. So ang gagamitin nating puto molder dito is medium size. Sa medium size na puto molder,
Kahit isang tablespoon ng ng mixture ay pwede na po yan. Pwede namang 1.5. Pero kung paninda yung gagawin mo, dapat 1 tablespoon lang. Kasi aalsa pa naman yan. Mamaya makikita nyo puno na yan sa molder. So, kung magtatanong po kung greenish po ba yung yung mga puto molder, hindi po. Kasi marami na pong butter yung ating mixture. So, habang ginagawa mo ito, magpakulo na rin ng tubig sa steamer para mamaya pagkatapos maglagay sa mga puto molder ay isasalang na lang. Ready na yung tubig na kumukulo sa steamer. Ayan, nakapaglagay na tayo at i-steam natin to ng 7 minutes. After 7 minutes, buksan natin at ilagay natin yung mga cheese. Yun, ayoko po talagang nami-melt yung cheese. Kaya nilalagay ko siya 3 minutes bago maluto. So pagkatapos po natin lagyan ng cheese, isasalang natin ulit siya ng 3 minutes sa ating steamer. After 3 minutes, ayan na po ang ating puto cheese. O diba? Ang ganda ng pagkakamelt. Then ilagay na natin sa serving plate. O diba puno na siya? Puno na yung ating molder. Ganyan siya, napakadali lang yung tanggalin sa molder. At napakakinis po ng ating puto cheese. At ito na po yung ating finished product.